Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. I'm losing the baby. I'm losing our baby. Hindi mapigilan ni Sofia na mapaiyak habang unti-unti nang pumapasok sa isip niya ang nangyari. Dinugo siya. Mawawala ang tanging bagay na naglapit muli sa kanila ni Easton. Nakaramdam siya ng matinding sakit sa puso dahil alam niyang hindi lang ang anak ang mawawala sa kanya. Ganoon din si Easton. Ginulo siya ng matindi ng mga sinabi ni Savannah. Nagkulong siya sa kwarto sa pag-iisip ng mga iyon. Bigla niyang naisip na nagpadalos-dalos siya. Kahit gaano pa kabuti si Easton, iba pa rin ang pagmamahal. Maaring may pagmamahal sa kanila, pero pagmamahal lang iyon para sa kanilang anak. Napagtanto niya sa sinabi ni Savannah na kulang ang pagmamahal na iyon, kaya napagdesisyon na niya umatras sa kasal. Inasahan na ni Sofia na ikagagalit iyon ni Easton. Sino ba namang hindi? Bukas na ang kanilang kasal, pero umatras siya. Pero pinag-isipan din naman niya iyong mabuti. Napagtanto niyang hindi niya kaya magpakasal dahil wala namang pag-ibig sa pagitan nila ni Easton. Kahit nararamdaman niya, base sa sinabi ng binata na magkomprontahan sila kanina, na mahigit pa sa mga ipinangako sa kanya ang nararamdaman nito, ay hindi pa rin sapat iyon. She needed the words, pero hindi na siguro niya maririnig iyon. Nagalit si Easton sa kanya, nararamdaman niya iyon, at ngayon ay mawawala ng anak nila. Ano pa ang dahilan para magsama sila? Shh! Don't cry, Mina Querida. Mina Querida, ilang beses na ba siyang tinawag ni Easton ng ganoon? It was a love endearment in their country. It should just mean something. Pero ayaw paniwalaan iyon ni Sofia. Pangkaraniwan lang naman iyon. I'm sorry. Patuloy siya sa pag-iyak hanggang sa dalhin siya sa tingin niya ay isang x-ray room. Mula roon ay hinintay nila ang radiographer para matignan siya. Natatakot ako. Hinawakan ni Easton na mahigpit ang kamay niya, saka hinalikan iyon. Huwag, magiging maayos ang lahat. Umiling si Sofia. Hilam pa rin sa luha ang mga mata. Hindi nakabawa sa sakit na nararamdaman niya ang ginawa ni Easton. I'm going to lose our baby. Marami pang darating na bata, Sofia. Magiging maayos ang lahat. Tahana, nakita niya ang matinding kalungkutan at pag-aalala sa mga mukha ni Easton. Umiling siya. Hindi niya magawang kumalma. Paano mangyayari? Kung mawawala ang bata, mawawala ka na rin sa akin. Natatakot ako, Easton. Ayokong mangyari iyon. Ayokong mangyari ito. Niyakap siya ni Easton. Hindi ako mawawala sa iyo, Sofia. Hindi ako aalis sa tabi mo. So please. No, sinasabi mo lang yan dahil sa masamang sitwasyon natin. Hindi mo ako mahal. Ang bata ang tanging nagtatali sa ating dalawa. Sinabi mo sa akin na mahalaga ako sa iyo. Pero alam naman natin lahat kung bakit. It's just because of the baby. The baby that I'm going to lose now. Matamang tinignan ni Easton si Sofia. Hindi totoong lahat ng iyan. Mahalaga ka sa akin, hindi dahil sa dinadala mo ang anak mo. It was something deeper than that. I have feelings for you. I love you. Dapat ay matuwa si Sofia sa mga narinig. Mahal siya ni Easton. Hindi ba't iyon lang naman ang natatanging gusto niya bukod sa kaligtasan ng anak niya ngayon? Pero ramdam niya na ginagawa lang iyon ng binata para palakasin ang loob niya. Mas gusto kong marinig ang katotohanan, Easton. Don't sweet talk me. Just to make me feel better. Pero iyon ang katotohanan. I love you, Sofia. At kanina, kaya ako nagalit dahil sa kabila ng mga ginagawa ko sa'yo ay hindi mo pa rin pala nakita iyon. I may be a lot of things but I never lie. Well, I did lie. At iyon ay noong sinabi ko sa'yo na wala akong kakayahan na magmahal. Hindi totoo yun. I can love, but I just don't want to believe it. Natakot kasi ako. Bago sa akin ang damdamin na iyon at natatakot ako na hindi ko kayang panagutan iyon. Minsan ko nang sinubukang magmahal pero nabigo ako. Mula noon ay naniwala na talaga akong hindi ko magagawa. Natama nga siguro ang ama ko noon.
Nasa lahi namin na hindi kami makokontento sa iisang babae, na hindi namin kaya magmahal, pero nagawa ko. Magkasama tayo for the past months na walang ibang babae na iniisip. Ikaw lang, ayaw ko malayo ka sa akin dahil ayaw ko rin na mawala ka sa isip ko. Pero kahit wala ka sa paningin ko, lagi ka namang nasa utak ko. Ikaw lang ang babae na kapag patibok ng puso ka ng ganito. Ikaw lang ang babaeng hindi magiging sapat para sa akin dahil palagi kitang kailangan. I couldn't get enough of you. Hindi kita malimutan. At gusto ko na palagi kang maayos. Ayaw ko nasasaktan ka dahil nasasaktan din ako. Tell me, ganun lang ba talaga ang nararamdaman ng isang tao na nagpapahalaga lang? Hindi mo man ako paniwalaan at kahit huli na, sasabihin ko pa rin ito. Mahal kita. Hindi makapaniwala si Sofia sa mga narinig kay Easton. Gusto niyang panghawakan ang mga iyon, paniwalaan, dahil ganoon din ang nararamdaman niya. Masaya siya na narinig iyon kay Easton pero pinalabo rin ng lungkot ang sayang nararamdaman sa sitwasyon nila ngayon. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Masaya ko pero natatakot ako, Easton. Naintindihan kita, Sofia. Natatakot din ako pero malalampasan din natin to, okay? We can survive this. Kumunot ang noo niya. Anong sinasabi mo? Sinabi mo na mahal mo ko, na mananatili ka sa tabi ko, pero hindi ako pwedeng manatili sa tabi mo, lalo at hindi mo naman ako mahal. Kagaya mo, napagtanto ko rin na hindi ko kaya magpakasal na walang pagmamahal mula sa'yo. Iyon bang akala ni Easton? Nakita niya ang sakit mula sa mga mata nito. Iyon din ba ang dahilan kung bakit tila na-disappoint ito na mag-propose sa kanya at ang tanging sinabi niya ay ang tungkol sa pagmamahal nito sa kanilang anak, ang mahalaga na lang sa kanya? Akmang magsasalita sana si Sofia nang biglang dumating ang radiographer sa loob ng kwarto. Tinignan nito ang lagay niya. Nangangatal na sa takot si Sofia pero kaiba naman sa reaksyon ng radiographer. Mukhang kampante lang ang radiographer, lalo na nang pagkatapos ng ilang minuto na pagtingin sa kanya ay humarap ito sa kanilang dalawa ni Easton at itinuro ang monitor. Maayos po ang lahat, Your Highness. Nakikita niyo po bang maliit na bagay na gumagalaw? Yan po ang heartbeat ng inyong baby. Buhay na buhay po ang inyong baby. Parehong hindi makapagsalita sina Sofia at Easton ng ilang sandali. Parehong hindi makapaniwala si milagrong nangyari. But there was blood. I bled. Natatakot pa rin na protesta ni Sofia kahit na ba nakikita na ang patunay na may nabubuhay pa rin sa kanyang sinapupunan. Yes, pero minsan nangyayari po talaga iyon. It's not uncommon, especially in your case. Alam na ng buong isla na ikakasal kayo bukas. Masyadong maraming stress. Nire-remind lang po kayo na dapat ay relax lang kayo. The whole island knows that the two of you are getting married tomorrow. There's a lot of stress. What had happened is a way of reminding the mother to relax. Sofia felt relieved. Maya-maya ay nagpaalam ng radiographer. Mangayak-ngyak naman siya at nakitang ganoon din si Easton. Niyakap niya ang binata pagkatapos. Easton, saad niya, saka hinawakan din ang pipis pang tiyan. Akala ko, mawawala na sa akin ang baby ko. At ikaw, I told you, everything will be alright. Nakangiting wika ni Easton at hinaplos ang pisngi niya. Hindi ka na mahuli pang masasaktan. Tumingin siya kay Easton. I know. Thank you. Hinawakan ng binata ang kamay niya. Ibibigay ko na sa iyo ang kalayaan mo. Nagulat siya sa sinabi nito. What? Easton, ayaw ko na makita na sasaktan ka na alam kong ginagawa ko sa iyo nitong nakalipas. Hinayaan kita sa piling ko. Pinilit kita. At dahil dyan, nasaktan kita. I'm so sorry, Sofia. Mahal kita, pero hindi mo ako mahal. Hindi magiging maganda ang ating pagsasama, tama? Ayaw ko ng ganoon. Ayaw ko napipilitan ka lang na pumayag sa gusto ko. Ayaw kong matali ka sa isang kasal na hindi mo naman gusto. Umiling siya. Mahal mo ko, Easton. Bakit mo hahayaang mawala ako? Hindi ako isang romantikong lalaki. Pero minsan na narinig ko na kapag nagmamahal daw, dapat ay natututo rin na magparaya. Ayaw ko na maging masakim pa, Sofia. Alam ko rin na hindi lahat ng gusto ko ay nakukuha ko. I can't have you. You don't love me. I do. Umiling si Easton. No, Sofia. Huwag mong sabihin sa akin ang mga yan. Lalo na ngayon,
Malamang ay naawa ka lang sa akin dahil alam mo na nasaktan mo ako. At no, I really do love you, Easton. Bata pa lang tayo ay gusto na kita. Siguro noon ay gusto lang kita na maging kaibigan. Pero nang lumaki tayo, naramdaman ko na hindi lang talaga iyon ang gusto ko. Maaaring hindi na tayo pinagtagpo ulit pagkatapos na nangyari noong bata pa tayo. Pero hindi ibig sabihin niyon ay kinalimutan na kita. Alam ko naging buhay mo. Naging fan mo ako nang makilala ka internationally, lalo nang sumikat ka bilang modelo. I had a crush on you. Ikaw lang ang natatanging lalaki na nakakuha ng atensyon ko ng ganoon. Then I approached you. Nagkalapit tayo sa isa't isa. Ang akala ko nung una, kaya ganoon kalakas ang tibok ng puso ko sa'yo ay dahil crush lang kita. Pero walang ibang lalaki na nakapagpadama sa akin ng ganyan. Ikaw lamang. Masaya ako na kasama ka. Na-appreciate ko ang lahat ng ginagawa mo sa akin. May nararamdaman ako para sa'yo. I know I love you, Easton. Pero hindi ko lang maamin iyon sa'yo dahil natatakot ako. Ayaw ko na maging biktima sa gusto mo dahil masakit isipin na ako lang ang nagmamahal sa ating dalawa. Sofia, oh God! Ganoon din ang nararamdaman ko. Napagtanto ko na mahal din kita. Pero natakot ako. Dahil ang akala ko ay hindi ko rin makukuha iyon sa'yo. You never said, hinalikan niya ito. Parehas tayong natalo sa takot. First love jitters, tumawa si Easton. Siguro nga, bago sa akin ang damdamin. Natatakot ako na masaktan, pero masarap pala. Lalo na kapag nalaman mo na mahal ka rin ng taong mahal mo. Ngumiti siya. Iyon din ang nararamdaman ko. Easton, I love you, Sofia. Wala nang masasarap pa sa pakiramdam ko ngayon. Maayos ang anak natin. Mahal mo ko. Ikakasala tayo bukas. I couldn't agree more. Wika ni Sofia at hinalikan uli ang binata. Simple lang ang naging kasal ni na Easton at Sofia. Pili lamang ang bisita kahit na ba naianunsyo sa buong mundo ang tungkol sa kasalan. Tanging ang pamilya ni Easton, mga staff ng palasyo at ang mga matalik na kaibigan nitong sina Nimbus, Jonas, Alaric, Blake at isang misteryosang babae na kasama ng huli ang nakarating sa parte ng lalaki. May malaki pa raw kasi na problema ang isa pa nitong kaibigan na si Riker, kaya kahit gustuhin man na pumunta ay hindi nagawa. Sa parte naman ni Sofia ay dumating si Vivas. At kahit hindi pa rin ganoong natanggap ni Savannah ang tungkol kay Easton, ay naging tahimik ang kapatid sa buong oras na kasal. Ayon kasi kay Savannah, sa kabila ng kamalditahan ay pinapahalagahan pa rin siya nito. At sa kabila ng pagka-bitter sa hindi nakuhang pwesto sa buhay, ay naging sport na si Savannah. Kinausap din niya si Easton tungkol sa kapatid at sinabing wala na rin kaso sa asawa ang tungkol kay Savannah. Lalo na ngayong may nararamdaman ito sa kanya. Nakalimutan na raw nito ang lahat na nangyari noon. As of Chris, inimbitahan niya ang kaibigan sa kasal, pero tumanggi ito sa hindi masabi-sabing kadahilanan. Sa hula niya ay dahil na rin sa gusto na ni Chris na mag-move on sa kanyang kapatid. Nanahimik na rin dahil siguro ay napagtanto na hindi talaga ito pwede kay Savannah. Nakakalungkot lang isipin na pinakawala ni Savannah si Chris. Ganoon pa man, umaasa siya na balang araw ay magbabago rin si Savannah. Isa siya sa pagsaksi ng malaking pagbabago ng isang tao ngayon. Anong dahilan niya para hindi umasa uli na maaari mangyari iyon sa natatanging pamilya na lang niya? Kung masaya si Sofia noong pumayag siya magpakasal kay Easton, mas masaya siya ngayon. Hindi na wala ang paniniwala niya sa buhay. She got her fairy tale. She got her dream to be loved back by the man she loved and marry him. Kahit ilang buwan pa lamang ang lumipas na mapalapit tayo sa isa't isa, sigurado na ako mahal kita, Sofia. And even if they doubt it or even you, I have a lifetime to prove it. I love you. Hindi ako titigil na pagsasabi sa'yo hanggang hindi ka maniniwala. Wika ni Easton habang nagsasayaw sila para sa tradisyonal na wedding dance. Pinisil ni Sofia ang ilong nito. Naniniwala na ako sa'yo. Ngumiti si Easton. Alam ko na mahirap paniwalaan. Kahit ako ay ganoon din, pero isa kang himala sa akin dahil binago mo ko. And I love you for that. Kahit na ano pang sabihin ng ibang tungkol sa relasyon natin, mahal kita, hindi magbabago iyon.
Hindi nakaligtas sa media ang nangyari kagabi nang isugod si Sofia sa ospital. Nalaman na ng sambayan na nabuntis siya. It created an issue, kagaya na lamang ng inaasahan nila ni Easton kung sasabihin ang tungkol sa kanyang kondisyon. Inisip ng mga tao na kaya lang sila nakapakasal dahil sa bata. Kung hindi nangyari ang nangyari kagabi, malamang ay masasaktan si Sofia sa mga balita. Mai-insecure, pero alam na niyang katotohanan. Mahal siya ni Easton. Maaring ganoon nga nangyari, but there was more to it than everyone knew. Sigurado siya sa pagmamahal ni Easton. She would treasure and cherish it forever. Hindi na siya masasaktan pa. Maaaring playboy nga si Easton noon, pero nagbago na ang lalaki. Tila hindi ka panipaniwala, lalo na at sandali pa lamang naman ang pinagsamahan nila. Pero panghahawakan ni Sofia iyon dahil may tiwala siya sa asawa. Ganoon naman kapag nagmamahal, hindi ba? Nagtitiwala. Lahat naman sa mundo ay maaaring magbago, and the love they had for each other was what changed their lives. Mga kafelisidad, Kailangan sa isang relasyon ang tiwala. Dahil hindi magiging maayos ang relasyon kung wala tayong tiwala sa mga taong minamahal natin. Muli po, ay nasaksihan ninyo ang isa na namang kwento ng pag-ibig. Maraming pong salamat sa suporta sa aming channel. sa uulitin,